Ito po ay isang carburetor po ng ating Honda XRM 110. Sinlaki lang po siya ng puso ng ating puso, no? So, ito yung pinakapuso din ng ating Honda XRM 110 na siyang nagpapaandar ng ating makina. Ito yung ating choking. Pagka nagkaroon tayo ng hard starting, ito yung malimit nating ina-adjust. Papasok dito yung hangin at i-restrict ng choking. Ito yung ating adjustment para sa fuel rich, no. Ito naman yung ating mixture, air fuel mixture na adjustment. Ito bumubuga yung ating air fuel mixture. And then ito naman yung ating intake ng ating fuel at ang valve na pwede nating isara para hindi masayang ating gasolina. Unang papasok dito yung gasolina at kapag bukas ito, saka naman papasok dito sa loob ng carburetor. Ito yung imbakan ng gasolina ng ating carburetor. So ito naman yung parang katulad nito na parang gripo din na labasan ng ating gasolina dyan. Mas gugustuhin ko itong carburetor kaysa fuel injector, lalo na pagdating sa baha. Mas madali mo siyang maayos at mas malakas humatak ang iyong makina pagka carburetor ang gamit mo at naitutuno mo ayon sa iyong kagustuhan. Gamit ang screwdriver, mabubuksan natin yung kanyang fuel bowl. May dalawang tornilyo po ito. Kailangan kasi natin buksan itong fuel bowl para makita natin yung loob nito kung kailangan pang linisan itong ating fuel bowl. Baka marami ng latak ng gasolina. Ito kasi yung imbakan natin ng gasolina. Magmula kasi doon sa floater, tatagas doon yung gasolina papunta dito sa fuel bowl nito. At saka malinis na rin natin yung iba pang mga parte ng ating carburetor sa loob. Bubuksan ko na. Ito po yung ating looban ng ating fuel bowl. Mukha namang malinis. Yung dami ng isang fuel bowl na gasolina ay nakakaabot din ito ng mga around 500 meters bago ka ihinto nito. Kaya meron ka pang pagkakataon na makapunta sa gasoline station natin. Tandaan lang po natin yung posisyon ng ating carburetor, yung dalawang parte ng ating carburetor. Pagka pinagtakip natin itong dalawa, yung ating nakausli na maliit na tubo ay papasok sa pagitan ng floater. Tandaan lang po natin yung tamang posisyon ng dalawang tornilyo. At nasa ganun sa pag-assemble natin ito mamaya, hindi tayo magkamali ng pagsaklob nitong dalawang parte ng ating carburetor. Teka, lalagay ko muna ito. Ito yung ating imbakan ng gasolina. Dito naka-imbak yung gasolina mula sa tangke. Ayan. Ngayon, mapapansin nyo dito sa dulo ng ating screw type adjuster ay nakausling konti doon sa dulo. Ito yung ating breather para mapalabas yung ating gasolina mula dito sa imbakan ng ating gasolina ng carburetor. Ayan. Meron din tayong rubber dito na para hindi sumingaw yung ating gasolina. Ayan, mapapansin niyo yung marka ng lagusan ng ating gasolina. Ayan, papunta dito sa labasan. Meron tayong breather para mapadali yung daloy ng ating gasolina. Kung wala kasing breather, hindi lalabas yung gasolina natin dito sa labasan ng gasolina, no? Kahit pihitin mo pa yan. Mapapansin nyo pag pinihit natin itong tila valve screw. Ayan, medyo matigas yata. Hindi makaya na, naikot na yung handle ng aking screwdriver. Papalitan ko na lang ng iba. Yung stainless na screwdriver ko. Ayan.
Ang screw po, pag pinihit natin ito, mapapansin nyo yung nakausli doon. Yung nakausli ay yung dulo po nitong screw, no? Ina-adjust ko para pumasok yung gasolina at lalabas dyan sa imbakan ng carburetor. Ito na, titingnan natin yung loob kung sa anong forma. Patulis lang po siya, no? Ito yung nagsasara ng gasolina para hindi lumabas doon sa labasan ng gasolina. Ayan, kitang-kitang may butas. Ito yung ating breather, dapat hindi yan nakalublob sa gasolina. Medyo naka-outlet siya ng konti doon sa imbakan ng gasolina para humigop ng hangin. Yan po ang purpose na. Tatanggalin natin itong valve din ng ating fuel intake. Fuel intake ng ating carburetor. Medyo matigas-tigas pa yung kanyang screw, parang hindi pa nabuksan ito. Yung lahat ng parte ng ating carburetor ay dapat may lagay natin sa isang lalagyanan. Saka natin sila lalagyan ng gasolina para sa paglilinis ng ating mga parte. Mahirap kasi pag napahiwalay yung mga ibang parte nito, baka din natin maibalik sa dati yung ating carburetor. Ang rason kung bakit ginagawa natin ito ay para malinisan natin yung mga kasulok-sulukan ng ating carburetor upang mapaganda natin ang performance ng ating makina. Pagka binuksan na natin itong valve na ito, tandaan, meron po itong rubber sealant dito sa loob. Meron palang maliit na butas dito, makikita yung strainer ng ating fuel. Isasantabi muna natin itong rubber sealant ng ating fuel valve. Ayan, ganito po yung position niya na. Dapat huwag kalimutan na yung direction ng ating tubo. Dapat magkasaklob. Ito yung maliit na butas ng ating labasan ng gasolina. Ayan. At ito naman yung intake mula doon sa fuel filter. Makikita dito sa loob, meron tayong screen. Screen natin sa dumi at tatanggalin natin to. Titingnan natin sa loob kung marumi na ba yung ating strainer. Nang malinis na rin natin yung looban nitong salaan dito ng ating gasolina sa loob ng tela cylindrical. Tandaan, meron din itong rubber sealant para sa ating gasolina sa loob, nasa gilid po. Pero bago natin itong matanggal, itong pull out ko sana na plastic, kailangan natin tanggalin muna yung rubber sealant nasa gilid. Gagamitan natin ng maliit na flat screwdriver at isasantabi muna natin itong rubber sealant ng ating strainer. Saka naman natin pull out itong ating screen, pangsala natin sa ating gasolina. Meron din palang rubber sealant ito sa gilid. At sa loob naman nito, pag ganito yung forma, dito lumalabas yung ating gasolina. Kaya tandaan, sa loob nitong screen ay doon na papasok yung ating gasolina papuntang imbakan ng gasolina ng ating carburetor. Yan. Medyo malaki-laki yung butas niya. Yan. Diyan po pumapasok yung ating gasolina. May maliit lang na butas dito sa gilid na siya namang meron ding rubber sealant, no? Ito lang po yun. Then lalabas dito yung gasolina at papasok na po doon sa kabilang parte ng ating carburetor. Papakita ko muna. Ito nasa kabila kasi yung butas.
Ito yon. Diyan papasok yung gasolina at saka naman kinokontrol nitong float valve yung pagtagas ng gasolina mula doon sa ating tangke ng ating gasolina at fuel filter. Ito na po yung pasukan ng gasolina. Papasok dito at kokontrolin itong float valve. Meron kasing pin valve dito sa gitna na para kontrolin yung daloy ng gasolina. Papasok dito yung gasolina, then lalabas dito yung gasolina na kontrolado ng ating float valve na naayon doon sa level ng gasolina. Pagka puno na yung ating imbakan ng gasolina, saka naman nagsasara yung kanyang labasan ng gasolina para maiwasan yung pag-overflow ng ating gasolina at maiwasan din yung pagkalunod ng ating makina sa gasolina. Tanggalin ko na itong pin para matanggal na natin itong floaters. Nasa ganun makita natin yung kabuuan ng pin valve sa loob nitong lagusan ng ating gasolina dito sa karburador. Ilapag ko muna ito at tatanggalin ko lang itong maliit na parte natin dito. Dahan-dahan baka malaglag. Ito po yung ating float valve kasama yung pin na siyang nagsasara ng gasolina. Ganito lang yung kalaki yung kanyang pin na siya namang tinutulak ng ating floaters habang tumataas yung level ng gasolina. Ito parang salbabida lang ito na kusang umaangat pagka sumusunod lang ito sa level ng gasolina doon sa imbakan na siyang dahilan upang magsara yung ating daluyan ng gasolina. Papakita ko lang ba ano siya pumapasok dito sa butas. Ganito lang yun. Ayan. Ganyan lang siya po ang kanyang pumapasok dito. Saka naangat ng floater na magiging sanhi ng pagkontrol ng ating gasolina sa pagdaloy papuntang imbakan nito. Meron ditong bronze na lining ang butas kasi nito ay calibrated na naayon doon sa pangangailangan ng makina, kaya ito sinadya nilang ilagay itong lining na to. Ang importante siya kasi dito sa ating lining ay yung laki ng butas na ang bigay nito na dami ng gasolina doon sa makina, kaya calibrated po yung butas na yan. Kagaya din itong isang ito, isa rin itong bronze na lining, calibrated din po ito yung butas na dinadaluyan po ng ating hangin. Kung saan, kung mag-a-adjust tayo ng ating air fuel mixture, dito po yun na dumadaan yung ating hangin mula sa air filter. Ito yung sa gasolina. At ito naman yung sa hangin na mula doon sa ating air intake na responsable sa pagbibigay ng ratio ng hangin doon sa ating gasolina na papunta naman doon sa ating makina. Mahaba-haba po ito at may mga maliliit na butas sa dulo. Taktak natin at titingnan natin. Ayun, meron pong alikabok na lumabas mula dito. Ang sanhi po niyan, pagka ganyan merong mga nakaharang na alikabok, ang iyong accelerator ay hindi mo mabibitawan, namamatay yung ating makina niyan. Pagka yan ang sitwasyon ng ating motor, asahan nyo, pag binibitawan mo yung accelerator, namamatay yung makina, yan po ang dahilan, meron pong mga dumi doon sa ating daluyan ng air fuel mixture. At makikitang maingat na binutasan nila itong lining ng ating air fuel mixture. Ito yung daming alikabok na pumasok doon sa ating adjustment para sa ating air fuel mixture. Madami-dami rin. Parang apog ng sigarilyo. Tatanggalin natin itong screw adjuster dito para sa ating air fuel mixture. Madumi rin. Madaming puti-puti. Ayan. Kailangan linisan talaga natin ito. Tandaan lang po natin yung ating mga screw type
magkakaiba po sila ng hugis at baka magkabaliktad po. Sa ilalim po nito meron din po tayong spring. Kailangan din po yung spring ay magkatugma doon sa screw type. Huwag natin pagbaliktarin. Lagay ko muna ito sa sisidlan natin. Madumi din po yung ating spring. Ito ating screw adjuster natin. Kailangan kasi ito ng spring para mapanatili nito ang tamang posisyon. Malakas kasi yung vibration ng ating makina. Kaya may posibilidad na magbabago yung ating adjustment. Kaya naman may spring ito upang maiwasan ang pag-ikot ng ating screw adjuster. Sa tuwing nagkakaroon tayo ng hard starting, sinasarado natin yung choking. Ito yung dalawang butas lang nalalagyan ng hangin para mapaandar natin yung ating makina. Nililimitahan ng choking yung pagpasok ng hangin doon sa intake manifold ng ating makina upang maiwasan yung sobrang bigay ng hangin at mailagay yung tamang fuel rich doon sa ating makina at madali siyang mapaandar. Mapapansin niyo yan sa tuwing umaga ang hard starting ng ating makina. Dito yung pumapasok yung hangin para sa ating fuel para madali siyang bumuhos doon ng gasolina sa imbakan natin ng gasolina. At ito namang air fuel mixture, dito dumadalo yung ating hangin, no, mula dito sa labas habang nakasarado yung ating choking. Then siya ring responsable na para mapadali din yung paglabas ng gasolina mula sa imbakan patungong intake manifold at doon pasasabugin yung magkahalong hangin at gasolina sa loob ng ating silindro. Itong screw dito wala naman itong kinalaman sa loob ng ating karburador. Malimit nilalagyan lang ito ng sabitan sa mga kable na inilalagay natin. Ito yung ating fuel rich adjuster. Meron din itong spring para mapanatili nito ang tamang posisyon sa tuwing umaandar yung makina. Madumi din po yung ating dolo dito sa ating fuel rich adjuster. Lagay muna natin. Ngayon, kukuha tayo ng gasolina doon sa isang motor ko. Simulan na natin paglinis ng ating mga party ng ating carburetor. Tingnan ko muna ating gauge kung marami tayong gasolina. Ayan, halos puno po yung ating gauge. Marami-rami pa naman yung laman ng ating gasolina. May tagas din pala ito ng langis. Ayan, dito may pipihitin ako na kahit tulad ng ating binaklas na carburetor, ito yung para sa palabasin natin yung gasolina sa loob. Yun ang purpose ng ano natin, no, ng yung tinuturo kong pagpapalabas ng gasolina na may nakausling maliit na tubo. At dito lumalabas yung kakailanganin nating gasolina. Sa tuwing magdi-drain tayo ng gasolina, doon po tayo na pumipihit. Isasarado na natin. Marami-rami na rin yung gasolina ang kailangan natin. Sa paggamit ko ng paglilinis dito, kailangan ko lang ng isang brush. 20 pesos lang po yung bili ko nito. Bagong-bago, dapat hindi marumi . Kailangan malinis yung hindi galing sa pintura. Para walang makapasok na residue mula sa mga pintura na kung tutuusin, maring makaka-apekto sa performance ng ating karburador.
Kaya kailangan yung pinanglilinis nyo na brush ay malinis talaga. Hindi yung galing doon sa pinagpinturahan. Kaya naman gasolina ang ginagamit natin sa paglilinis para madali nating tunawin yung mga dumi na kailangan tanggalin natin dito sa ating carburetor. May mga lata kasi minsan kahit nga yung foam nito ay madali na yang tunawin. Kaya itong ang ginagamit ng mga mekaniko sa paglilinis ng kanilang makina. Mayroon pang nakadikit dito na dumi sa labasan ng ating gasolina papuntang kabilang parte ng ating carburetor. Tatanggalan ko lang ng dumi dito sa gilid. Madumi itong gilid ng ano na to, ng strainer. Nalagyan natin ng strainer. Kailangan dito paalala doon sa mga mahilig magsigarilyo, ano. Sa tuwing naglilinis po kayo nitong carburetor natin, huwag niyong kalimutan na gasolina po yung pinanglilinis natin at syempre hindi po pwedeng sa tuwing gumagawa kayo nito ay naninigarilyo kayo. Mas mainam hintuin nyo na lang yung paninigarilyo at yan ay para naman sa inyong kalusugan, ano. Saka dapat pag nasa trabaho kayong ganito o yung gumagamit kayo ng gasolina sa paglilinis, dapat well ventilated area po yung ating kailangan na lugar kung saan tayo maglilinis ng ating mga makina. Kasi pagka naka close area po tayo, maaari kasing naiipon yung ating fumes ng gasolina at magiging sanhi po ng sunog kasi konting spark lang po na maaaring pagmula ng sunog. Mas mainam din po kung meron po tayong katabing fire extinguisher. Alam nyo na kung anong mangyayari sa inyo pagka biglang lumiyab ito. Punong-puno pa naman ng gasolina yung kamay ninyo bago nyo nalaman na bigla na palang nasusunog yung kamay ninyo. Kaya kung ako sa inyo, hinto nyo na lang yung paninigarilyo kung isa kayong mekaniko. Malimit may nakikita ako kasi naninigarilyo na habang nagtatrabaho doon sa kanyang ginagawang makina. Kaya kung ako sa inyo, mas makakabuting hinto nyo na lang yung inyong paninigarilyo. Hindi naman ako sa nangingialam. Ito'y para naman sa kabutihan ng inyong kalusugan. Nakakasira po yan ng atay. Atay o baga ba yun? At saka magkakaroon po ng nicotine ang inyong ngipin at mga kuko. Ito yung ating labasan ng ating fuel mixture para sa ating makina. Meron tayong gasket dito. Huwag natin baliktarin yung pagkakalagay ng gasket. Ayan. Tandaan lang yung pagkakalagay. Huwag na natin itong tanggalin. Linisan lang natin yung natin. Labasan dito sa fuel mixture. Medyo madumi-dumi. Meron kasing mga kwentuhan minsan sa mga kanto-kanto, mga kwentuhang barkada. Sabi minsan sa kwentuhan nila, kahit din
daw po na hindi naninigarilyo ay namamatay. Pare-pareho lang po tayong namamatay. Ayun ang katuwiran nila. Kaya patuloy silang naninigarilyo. Sabi ko naman, siyempre, mas naagapan yung nyo, sakit kung hihinto kayo ng paninigarilyo. Yan ay hindi naman ako sa kumbaga galit sa mga smokers. Hindi, nakakaabala lang din po sila sa mga halimbawa meron silang katabi na hindi naninigarilyo at siyempre iba yung pang-amoy nila doon sa mga naninigarilyo. Hindi naman sa maarte kundi talagang matapang yung amoy ng sigarilyo. Alam ko din naman na biro lang din nila yon na dinadaan nila sa gano'n na kanilang mga, kung meron silang mga problema, pag ninilay-nilay at ginagamitan nila ng sigarilyo, kumbaga, pampalipas ng oras. Well, nasa democratic country po tayo, malaya po kayong manigarilyo. Ano? Okay. Ito na po yung ating mga maliliit na parte ng ating karburador. Simulan na nating linisin. Ito po yung sa nagsasarado ng daluyan ng gasolina doon sa ating imbakan ng gasolina sa karburador. Tanggalan lang natin ng mga mapuputing alikabok. Importante po kasi nga matanggal yung kanyang puti. Kasi maaaring simulan to ng leakage, yung singaw, para habang nakahimpil yung motor ninyo baka tagas naman yung gasolina. Ito naman yung sa ating air fuel mixture. Ang responsable ng paghalo ng hangin at gasolina. Mula doon sa air intake ng karburador, ito yung nagko-control ng hangin patungong gasolina. At ito naman yung kumokontrol ng dami ng gasolina na kailangan natin doon sa Venturi effect ng ating karburador. Mas maraming binibigyan niyang gasolina, mas tumataas po yung RPM ng ating makina. At ito naman yung tagasara ng daluyan ng gasolina na kaakibat po ito ng floater. At ito naman yung ating gate valve para sa ating gasolina na tumatagas mula doon sa tangki ng ating motor. Malimit natin itong isinasara sa tuwing titigil tayo ng matagal sa isang lugar. Mas nakakatipid po kasi ng gasolina kung ito'y isasara natin nang maiwasan yung pagsingaw ng gasolina, lalo na kung mainit yung lugar na pinaglagyan natin ng motor. At ito yung ating floater. Umaangat sa tuwing tumataas din yung level ng gasolina. Lumulutang lang yun eh. At ito naman yung ating adjuster para sa fuel rich. No? Sa tuwing mag-a-adjust ka nito, para ka na rin nakahawak sa throttle o accelerator, pinapataas mo yung RPM. At ito naman yung spring ng ating air fuel mixture. Ito naman yung ating takip ng ating strainer.
Ang bronze na calibrated yung butas. Ito yung lining. Ito, panay mga tornilyo na lang itong mga naiwan natin para konting linis lang naman itong mga tornilyo dito. Makikita sa gasolina yung dami ng ating mga buhangin mula doon sa carburetor na pinaglinisan natin. Kaya mahalaga talagang ma-maintain natin yung kalinisan ng ating carburetor. Ito yung throttle slider natin. Ngayon, ito yung ating kumokontrol sa accelerator. Dito po yan na nakalagay sa butas na ito. Papakita ko lang kung paano paglalagay nito. Ito yung tamang position niya. Makikitang akmang-akma yung ating throttle slider. Dito pwedeng baliktarin ng pagkakalagay ng inyong throttle slider. Dapat ganito lang yung kanyang position. Ito yung ating choking. Makikita din dito sa intake natin, air intake, malaki yung giwang din para mapaandar natin sa idle speed yung mababang RPM para mapanitilin natin habang naka-standby yung ating motor. Sa tuwing tayo mag-hard starting, ganito po yung itsura. May dalawang butas lang na dadaluyan ng hangin papatungong paloob sa timbakan ng ating gasolina. Linisin din natin. Sa tuwing natatapos kayo maglinis ng ating huwag kalimutan bugahan ng hangin para kung may mga buhangin kailangan na bugahan ng hangin para matanggal yung mga may nakadikit na buhangin. Ngayon tapos na tayo sa paglilinis, pwede nating ibalik yung mga parte ng carburetor natin. Unahin natin itong daluyan ng ating gasolina mula sa imbakan ng ating carburetor. May kaaway ata itong aso ko. Kahol ng kahol dito sa tabi ko. Sunod, ito namang air fuel mixture na dito dumadaan yung hangin mula sa harapan ng ating carburetor. Yung may dalawang butas doon maliliit. Sunod yung adjuster natin sa ating kuan pala, wala naman itong kinalaman doon sa loob ng ating kuan. Yung adjuster ng ating air fuel mixture. Wag kalimutan yung kanyang spring. Nandoon na sa loob, nalagay na natin. Yan.
Ito naman yung sa ating fuel rich. Meron din tong spring. Lalagay na rin natin. Sinarado ko muna totally. Balik tayo ng mga 5 turns. At ilalagay na rin natin itong floater. Siyempre kasama yung kanyang pin. Yun, ito kasi yung magtutulak sa kanyang pin valve. Ayan. Napaka ano talaga. Kailangan mo lang na lagay doon sa pagitan ng giwang na yon. Saka natin ilalagay dahan-dahan, baka malaglag. Pasok na natin yung pin. Ayan. Tingnan natin. Okay naman. Walang sumasabit. Maganda naman yung pagkakalagay natin sa hindi naman baliktad. Okay, tapos na tayo dito sa party na to. Lagay na natin muna dyan. Yung isa na naman nating asimbolin. Una itong strainer. Lagay na natin siyempre yung mga rubber sealant. Din natin na huwag dapat kalimutan. Ito yung rubber sealant na sinasabi ko. At yung takip, dapat hindi ma-misplace or nasa tamang posisyon yung ating rubber sealant, siguraduhin nakalagay sa gilid yung rubber sealant natin, saktong-sakto doon sa pag-ipit ng ating takip. Kung hindi nyo napansin yon, di tagas ng tagas yung gasolina nyo rito. Pagka nangyari na tumagas yung gasolina, babalik kayo na bubuksan uli. Ang daming gagalawin. Kaya siguraduhin nyo talagang walang leak dito sa ating strainer. Okay naman yung arrangement. Sunod, ito namang adjustan ng ating labasan ng gasolina, pinaka kit valve, adjuster. Kit valve ang tawag dito. Dito tayo kung sa tuwing may kailangan tayong gasolina sa labas, wala kayong makukuhanan ng gasolina kundi doon sa motor ninyo. Ito yung in-adjust natin kanina doon sa isang motor ko. At ito naman yung optic. Meron pala itong rubber. Huwag natin itong kalimutan. Para hindi sumingaw yung ating
gasolina dito. Lagay na natin. Ayan. May kailangan sikipan natin dito ang pagkakatornilyo para wag tumagas dito yung ating gasolina. Ngayon, tapos na tayo sa pag-assemble. Pwede natin balik no, dito sa kanyang pagsaklobin na natin. Meron pala tayong dito, no? Kailangan wag kalimutan din yung rubber sealant nito. Lalagay na natin. Importante ito na meron siyang rubber sealant dito sa ating isang parte na to, sa pagitan ng dalawang parte ng ating karburador. Nalagay na natin ng maayos, saka natin na ipagsaklobin yung dalawa. Siyempre yung paalala, ito yung pasukan ng gasolina, dapat ito rin yung kanyang katapat. Ayan. Nalagay na natin. Okay. Dalawang tornilyo lang naman ito. Okay, nabuo na po natin yung ating may isang tornilyo na lamang yung ilalagay natin dito, yung sa harap, yung sabitan ng ating kable para sa ating kung ano man yung ilalagay natin. Yan. Saka natin ilagay itong rubber gasket. Tapos na po yung ating pag-assemble. Ito na yung susunod nating ilalagay doon sa motor. Yan, sa paglalagay natin dito, hindi dapat ganyan, mali yun. Dapat ganyan. Ayan ang palatandaan natin dito sa karburador na to. Ayan.
kailangan maliit lang yung giwang sa kabila at malaki dito sa kabilang sa may intake. Ganun lang po. Una, ilalagay ko muna itong throttle dito sa motor. Ito yung kauna-unahan nating ilalagay. Linisan ko muna ng konti itong butas ng ating carburetor na kung saan ito yung ating intake, no? Intake manifold ng ating makina. Ayan. Dito natin ilalagay yung ating carburetor. Linisan muna natin ng mga debris, no? Galing kasi ito sa baha. Ayan. Kakabit muna natin yung throttle doon sa kanyang kable bago natin may kabit yung ating carburetor. Ito yung galing doon sa ating accelerator na yung iniikot natin na accelerator, yung tinatawag nating throttle. Sinasabit lang naman ito sa kable. Meron palang rubber dito, no? Huwag kalimutan. Papasok natin muna itong rubber, yung gasket, pinaka-gasket na para hindi sumingaw yung ating air fuel mixture. Ito yung gasket. Ito yung nakaharap sa ating carburetor. Oops! I'm sorry. Nalaglag ko pa. Ito yung nakaharap sa ating carburetor. Yung flat. Plain lang siya. Ayan. Higpitan natin ang open range. Kailangan na sa tamang alignment. Okay, sa kabila naman.
Ito nga pala yung ating fuel filter, no? Binilhan natin ng bago, no? Huwag natin na baliktarin. Dapat mula sa tangke, ito yung ating tangke, at papuntang air ng ating fuel filter. Dapat wag baliktad, ganito yung meron kasi nga direction dito na arrow papasok. So wag natin baliktarin. Dapat ito yung nauna na ilalagay natin sa hose. Siguraduhin yung naipasok nyo ng maigi para walang tagas ng gasolina. At meron po tayong maliit na clip. Yan, dyan po yan nakaposisyon. Ayan. Teka, higpitan pa natin ng konti. Okay. Yan po. Saka lalagyan natin ng flexible hose mula dito sa ating fuel filter papuntang fuel intake ng ating carburetor. Kailangan nakapasok ng maigi din dito sa carburetor, ating carburetor. Maraming salamat po sa panonood ng aking video, at sa susunod abangan nyo po yung pag-a-adjust natin ng air fuel mixture para sa ganap na pagpapaandar natin ng ating motor. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe po sa aking channel